Love, tawag ni Clyde kay Luciana nang pumasok ito sa kanilang kwarto. Where are you? Tanong nito pagkway umupo sa gilid ng kama. Nasa banyo pa ako, sigaw na tugon naman ng huli. Maya-maya ay lumabas din ito, habang ipinupusod ang buhok gamit ang isang tuwalya niya. Bakit love? Tanong nito. Wala sa sariling biglang napatayo sa kinauupuan niya si Clyde nang makita ang asawa. Napapasipol pa itong pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Luciana. Huwag mo nga ako tingnan ng ganyan, anang Luciana sa asawa, na kunwari ay naaasiwa sa klase ng ngiti at mga titig nito. Sa halip na sumagot si Clyde, mas lalo pang lumawak ang pagkakangiti nito sa labi, at inilang hakbang ang pagitan nila. Walang palem na hinela ang asawa gamit ang baywang nito. Are you trying to seduce me love? Nakakalokong tanong nito na sinabayan pa ng pag-amoy sa gilid ng mukha ni Luciana. Anong trying to seduce you ka dyan? Magtigil ka nga Clyde. Hindi pa nga ako okay dahil sa pinagagawa mo sakin noong nakaraang gabi eh. Anang Luciana na idinaan pa sa pagsusungit ang pagkapahiya sa asawa. Naramdaman niya rin kaagad ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Maya-maya ay mabilis niyang tinanggal ang braso nitong nakapulupot sa baywang niya, at naglakad palapit sa kama. Doon ay prenteng umupo, habang nagpapahid ng lotion sa kanyang braso at mga binti. Bakit kasi lumalabas ka ng banyo na nakaganyan lang love? Natural iisipin kung inaakit mo ako, saad ni Clyde na hindi pa rin mapalis ang nakakalokong ngiti sa mga labi. Pinaglalaroan na naman ang asawa. Malamang at kwarto ko na rin ngayon ang kwarto mo. Ano ang gusto mo, sa kabilang kwarto pa rin ako matulog para. I mean no love. Ito naman hindi na mabiro. Of course I'm just teasing you, putol nito sa iba pang sasabihin ng asawa. Mabilis din itong naglakad palapit sa kanilang higaan, at tumabi kay Luciana. Kinuha sa kamay nito ang bote ng lotion, at siya na ang naglagay noon sa binti ng asawa. By the way love, is it okay kung hindi na muna ako makakasama sa iyo, para kausapin ang wedding organizer natin? Tumawag kasi si Brix kanina. Kailangan kong magpunta sa planta. May kailangan lang ayusin. If okay lang pasasamahan na muna kita kay Tanya at Viv. But, hahabol ako kapag naging maayos na ang trabaho ko roon, saad nito sa asawa habang abala pa rin sa ginagawa. Ganun ba? Oo sige. Wala naman lakad ang dalawang yun. Mas importante rin ang trabaho sa planta. Salamat, love. Just call me if you need anything okay. Pasasamahan ko na rin kayo kay Habib. Hindi na. Kaya naman naming tatlo eh. Anang Luciana. I just want to make sure na magiging maayos ang biyahe ninyo papuntang bayan. Ayoko lang na may mangyaring masama sa asawa ko, aniya at seryoso pa itong nag-angat ng mukha, para titigan ang babae. Mabilis pa sa 4:00 gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Luciana, dahil sa mga itinura ng asawa sa kanya. Asawa ko, hindi rin nagkaroon ng pagkakataon si Luciana na tapusin ang kanyang pagsasalita, nang basta na lamang sunggaban ng halik ni Clyde ang kanyang mga labi. Do not protest love, okay. Mas mapapanatag ako kung alam kong kasama mo si Habib Anito. Maya-maya ay ipinagpalipat-lipat pa ang paningin nito sa mukha ng asawa, maging sa tapat ng dibdib nito. Get dressed love. Baka kung ano pa ang magawa ko dyan, saad nito at inginuso pa ang dibdib ng asawa. Hindi na malaya ni Luciana na tanggal na pala ang pagkakabuhol ng tuwalya niya roon, kung kaya't tumambad sa harapan ng kanyang asawa ang dibdib niya. Ang bastos mo. Umalis ka na nga, pagtataboy nito at itinulak pa sa tapat ng dibdib si Clyde, para humiwalay sa kanya. Natatawa na lamang ng pagak ang lalaki, dahil sa reaksyon ng asawa. She's cute. She's still acting as if wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Okay. I'm gotta go. Bye love. Take care okay? Anito at ginawaran pa ng masuyong halik ang tuktok ng buhok ni Luciana, bago tuluyang nilisan ang kanilang kwarto, at iniwan roon mag-isa ang asawa. Akala ko wala na kayong balak ni Clyde na ituloy ang kasal, since ikinasal naman na kayo noong isang araw, anang Tanya habang papalabas na sila ng mansion. Iyon din ang pag-aakala ko. Aba, hindi man lang nag-imbita ang babaeng ito. At talagang sinulo lang nila ang buong simbahan, muling pagrereklamo ni Viv kay Luciana. Kagaya sa naging reaksyon nito noong isang araw, nang sabihin niya sa dalawang dalaga na ikinasal na sila ni Clyde. Of course Tanya,
Iba pa rin ang ikakasal kami na naroon ang lahat ng taong importante sa buhay namin ng asawa ko, anito. Wait, what did you say? Awat ni Tanya sa kanya sa paglalakad maya-maya. Kunot-noo naman na napatitig si Luciana rito. What did you call him? Kinikilig pang tanong nito muli. Asawa ko, patanong na sagot nito sa kaibigan. Yak! Anang Viv na kunwari ay naduwal pa sa sinabi niya. Ang oo nito. Alam kong inggit ka lang, dahil hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Well, sino ba naman kasi ang magkakagusto sa'yo hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago, aniya. Aba, personalan, Luciana, parang hindi tayo magkaibigan Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo. Saka, bakit ba ayaw mo pa rin kay Clyde? Okay na nga kami kumukontra ka pa rin. Hey enough, para na naman kayong mga bata Pagsingit ni Tanya sa pagitan nilang dalawa. Ang mabuti pa'y umalis na tayo, at nang maaga tayong makarating sa bayan. I can't wait na rin na makita ang wedding gown mo Luciana, aniya at mabilis na inakbayan ang dalawa, para sumakay na sa Mercedes-Benz na pag-aari ng Don Ramon. Bricks. Tawag ni Clyde sa kaibigan ng makababa siya sa kanyang pick-up, at matano ang binata na hindi mapakali sa labas ng planta. What happened? Bro, buti at nandito ka na. Why? Ano bang problema ang sinasabi mo? Kunot-noo pang tanong ni Clyde sa kaibigan, habang isinisilad nito ang susi ng pick-up sa bulsa ng kanyang pantalon. Para kang aligaga dyan. Halika at sa loob natin pag-usapan ang problema. Napapangiti pa ito maya-maya at tinapik sa balikat ang kaibigan. Wait, mabilis na pidgel nito sa kaibigan. I need to tell you something Clyde, aniya. Dahil sa seryosong mukha nito, at pagtawag sa pangalan ng lalaki, may pakiramdam si Clyde na seryoso nga ang problemang gusto nitong ipaalam sa kanya. May naghahanap sa iyo sa loob, saad nito pagkuway nagbaling ng tingin sa mataas na gate ng planta. Mas lalong kumunat ang noo ni Clyde, dahil sa itinuran nito. Sino? Clyde, agad na napalingon si Clyde nang mula sa gate na iyon, ay may tumawag sa kanyang pangalan. Clyde anang babae na sinabayan na rin ang paghakbang palapit sa kinaroroonan ng dalawang lalaki. Halos mag-isang linya na ang kilay ni Clyde, habang pinapakatitigan ng babae na papalapit sa direksyon niya. Fiona, wala sa sariling sambit ni Clyde sa pangalan ng babae. Hi babe. Mabilis pa sa 4:00 sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito, pagkatapos banggitin ang mga katagang iyon. Surprise! Fiona, ulit na sambit ni Clyde. Tila hindi ito makapaniwala sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Yes, it's me babe. Fiona, grabe, 4 na buwan lang tayo hindi nagkita pero mukhang nakalimutan mo na agad ang pangalan ko, natatawa pang turan sa kanya ng babae. Don't you miss me? What are you doing here? Sa halip ay tanong sa kanya ni Clyde. Muling napangiti ang babae, dahil sa naging tanong sa kanya ni Clyde. What kind of question is that? Of course I'm here to see you babe, anito. Come on Clyde, ngayon na nga lamang tayo nagkita tapos ganyan pa ang mga tanong mo sa akin. Are you not happy to see me? Tanong nito at biglang nakaramdam ng pagkainis sa lalaking kausap. Agad din itong namaywang sa harapan ng dalawang lalaki. I'm sorry bro, hindi ko rin alam. Nagulat na lang ako kanina nang malaman ko mula sa isang tauhan natin, na may naghahanap nga raw sa iyong babae. Then, she told me na girlfriend mo raw siya, pabulong na saad ni Bricks na naroon pa rin sa tabi ni Clyde at hindi umalis. Alam na ba ito ni Luciana? May pag-aalala pang dagdag na tanong nito. Mabilis naman na napahugot ng malalim na paghinga ang una, tsaka yun pinakawalan sa ere at muling hinarap ang babae. Let's talk Fiona. That's right. I came here because I wanted to talk to you, tura nito habang mataman pa ring nakatitig sa mukha ni Clyde. Hindi ba't may kasabihan ng matatanda, na hindi pwedeng isukat ang damit pangkasal, dahil baka hindi matuloy ang kasal ninyo ng mapapangasawa mo. Anang Viv kay Luciana at Tanya, habang abala ang dalawa sa pagpili ng wedding gown na nakahilira sa harapan nila. Nakaupo naman sa isang silya si Viv, at nilalantakan ang ice cream na binili ni Luciana para sa kanya kanina, habang papunta sila sa shop na iyon. Valerie noong panahon pa yun, naniniwala ka pa rin ba sa kasabihang yun? Saad ni Tanya na inirapan pa ang huli. Oo naman, lahat ng kasabihan ng matatanda pinaniniwalaan ko.
Hindi naman totoo yun, Viv. Kaya yung iba hindi natutuloy ang kasal, iyon ay dahil hindi talaga sila ang itinakda para sa isa't isa. Ako at si Clyde, kami ang nakatadhana na maging mag-asawa, anang Luciana na kagaya ni Tanya, ay hindi rin naniniwala sa mga sabi-sabi ng nakakatanda. True. Hayaan mo na nga lang yan si Valerie, Luciana, anito. Here, try this one. I know bagay to sa'yo, aniya at iniabot ang isang gown sa kaibigan. Agad naman yung kinuha ni Luciana, at nagmamadaling pumasok sa fitting room, upang isuot ang damit pangkasal. Hay, sinasabi ko sa inyo iba ang kutob ko ngayon. At alam mo rin yun Luciana, oras na kinukutuban ako ay laging nagiging totoo. Ayoko lang naman na. Siya, saway ni Tanya rito. Nilapitan pa ito ng dalaga at tumabi sa kinauupuan nito. Ano ka ba Viv? I know naman na hindi yun gagawin ni Clyde kay Luciana. I know how much he loved her, anas nito. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko Tanya, tipid na saad nito pagkuay muling itinuon ang atensyon sa kinakain nito. Napapabuntong hininga na lamang ang huli, pagkuay muling tumayo para tulungan si Luciana sa loob ng fitting room. Fiona, tila nahihirapang tawag ni Clyde sa pangalan ng babae, habang prente itong nakaupo sa visitor's chair niya. Why are you doing this? I mean, walang tayo alam mo yun umpisa pa lang, turan nito na ipinagdiinan pa ang mga kataga. Bagay na siyang naging dahilan, upang matawa ng pagak ang dalaga. Are you kidding me Clyde? Makahulugang tanong nito sa lalaki. Alam mo rin umpisa pa lang na ayoko ng laro. Dinala mo ako sa kondo mo. We did those. Walang nangyari sa atin noong gabing yun, Fiona. You know that. Agaw nito sa pagsasalita ng babae. And let me correct you, hindi kita dinala sa kondo ko noong gabing yun. God knows that nothing happened to us that night. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ang siraan ako. Anang Clyde na pilit pinipigilang pakalmayan ang sarili. Unti-unti na ring lumalabas ang mga ugat nito sa leeg, dahil sa pagpipigil na masanghalan ang kausap. Muling natawa ng pagak ang babae, dahil sa mga itinuran ng lalaki. Tila pinaglalaroan siya nito, dahil sa klase ng tawa sa kanya, maging ang kakaibang titig ng mga mata nito sa kanya. Ako ang nasa tamang pag-iisip ng gabing yun Clyde. You were drunk kaya hindi mo namalayan ang mga nangyari. Okay fine. Sabihin na nating may nangyari nga. Ano ang dahilan mo para muling magpakita sa akin ngayon? Gusto ko lang naman na panagutan mo ako Clyde, walang pag-aalinlangan na saad nito sa mukha ng lalaki. Agad na napakunot ng malalim ang noo ni Clyde at napatitig ng seryoso sa mukha ng kausap. What is she talking about? What do you mean? Tanong nito kahit nagkakaroon na siya ng kaunting ideya sa kanyang utak, kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya. I'm pregnant Clyde. I want you to take your responsibility to me. Are you insane Fiona? You're crazy. Paano ko naman gagawin ang responsibilidad ko sa'yo? Gayong alam mo naman sa sarili mo na hindi ako ang ama niyan. Kung sakaling nagsasabi ka ng katotohanan sakin, anang Clyde na napatayo pa sa kinauupuan niya. Agad na naihilamo sa mukha ang sariling mga palad, please, huwag ka naman gumawa ng istorya na ikasisira ko at sa relasyon ko sa asawa ko. Anito na biglang naging malumanay ang tono ng boses. Paano naman kasi mangyayari na buntis si Fiona at siya ang ama, gayong alam niyang 3 taon na siyang hindi nagdadala ng babae sa kondo niya. Oo aaminin niyang dati gawain niya iyon. Of course, lalaki lamang siya at may mga pangangailangan sa sarili. Lasing man siya noong gabing umalis sila ni Fiona sa birthday party ni Tanya, mahigit 4 na buwan na ang nakakalipas. Clyde knows na walang nangyari sa kanila ng babae. So, may asawa ka na pala. Bali walang tanong nito. Agad na pumasok sa utak ni Clyde ang hitsura ng kanyang asawa. Isipin niya pa lamang oras na malaman ni Luciana ang tungkol sa sinasabi ni Fiona ngayon sa kanya, alam niyang labis niya itong masasaktan. Mas lalo itong magagalit sa kanya, at may posibilidad na hindi nito ituloy ang kasal nila. At syempre hindi niya iyon papayagang mangyari. Fiona, totoo nga, muling tanong nito. Clyde, anak mo ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi ako uuwi rito sa Santa Isabela kung hindi ako sigurado na ikaw nga ang nakabuntis sakin. Ayoko na itakwil ng papa oras na malaman niyang hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sakin. Papayagan mo bang pati ang anak natin,
ay madamay sa galit ng papa. Anito na tila ay maluha-luha pa. Naglahong bigla ang mata Ray, at galit na aura nito sa mukha. Kagaya ni Clyde mabilis itong tumayo sa kanyang pwesto, at umikot sa lamesa para lapitan ang lalaki. Please, maawa ka naman sakin. Pareho naman natin ginusto eh. Aniya at mabilis na hinuli ang kamay ni Clyde. Napapailing naman na binawi ni Clyde ang kanyang kamay mula rito at lumayo. No Fiona, I'm sorry but I can't. Hindi ko kayang saktan ang asawa ko. Please leave. Turan nito. Ilang saglit pang nanatili sa kinatatayuan niya ang babae, habang nakatitig pa rin sa direksyon ni Clyde. Ang malambot na hitsura nito ay muling nagbago. Mabilis na lumipad sa ere ang isang kilay nito, at padabog na dinampot ang handbag na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Then, ako na mismo ang kakausap sa asawa mo. Hindi ko papayagan na basta mo nalang baliwalain ang magiging anak natin Clyde, anang Fiona bago ito tumalikod at padabog na isinara ang pinto ng opisina ni Clyde. Napapabuntong hininga na lamang ang huli, na muling umupo sa kanyang swivel chair. Nasa batok nito ang dalawang kamay, habang nakatingala sa kisame na tila ay nahahapo. Is it true? Narinig ko lahat ng usapan ninyo, anang Bricks nang pumasok ito. She's crazy. Ang tanging nausal nito. Dapat mong sabihin agad kay Luciana to bro. Alam mo naman ang ugali ng asawa mo. Baka kayo pa ang masira niyan dahil sa babaeng yun. But I don't know how Bricks. Ngayon pa lang natatakot na ako na makitang nasasaktan at umiiyak ang asawa ko, nahihirapang saad nito sa kaibigan. Mas lalo siyang masasaktan, kapag nalaman niya ang totoo galing sa babaeng yun mismo, anito. I can't believe it. Ngayon pa nangyari to kung kailan malapit na ang kasal ninyo. Ano na lang ang sasabihin ni Don Ramon, kapag nalaman niya ang tungkol dito? I don't know Bricks. But only one thing that I'm sure of. She will get mad at me, anang Clyde na muling napabuntong hininga ng malalim.